Ang sakop po ng probisyon na ito ay mga retail and service establishments na regular na may bilang ng empleyado na mababa sa 10. At ang tinutukoy ng batas kung saan exempted ang mga establishments na ito ay patungkol sa wage increases, sa holiday pay, at sa service incentive leave o yung tinatawag na SIL. Kapag nag-issue ang National Wage Commission o ang Regional Tripartite Wage Board ng kanilang bagong mga rates ng sweldo, hindi po kasama dito ang mga retail at service establishments na regular na may empleyadong mababa sa 10. Gayon din sa holiday pay na kapag regular holiday at walang trabaho, maring hindi rin pasweldohin ang mga empleyado sa mga retail at service establishments na may empleyadong mababa sa 10. At ganun din sa service incentive leave kung saan hindi obligadong magbigay ng 5 araw kada taon na leave ang employer sa mga RS, yung retail at service establishments na may bilang ng empleyado na mababa sa 10. Ang mga negosyong ito ay mga tinuturing na maliliit o nag-uumpisa pa lamang na negosyo at binibigyan ng tulong ng batas upang lubusang makapag-operate at mag-adjust ng mga kondisyon sa trabaho para sa mga manggagawa at ang kanilang oras ng pagtatrabaho na tulad ng holiday at leave at mga RS establishments ay namomonitor ng DOLE at may mga reportorial requirements. Kaya't yung inyong tanong po na baka umabuso ang mga malalaking korporasyon, hindi po madali sa mga kumpanya na hatiin ang kanyang korporasyon at gagawing tigsyam lamang ang mga empleyado para lang makaiwas sa probisyong ito ng batas. Sa akin pong palagay, baka mas mabigat ang magiging management cost kapag ganito ang ginawa nila. Kung mangyari man ito, maaari naman pong idulog kaagad sa DOLE at ang ebidensya ay malinaw kaya't maaaksyonan kaagad ng ahensya.